Let us open our Bible on Matthew chapter 2, 1 hanggang 9. Praise the Lord. Now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. When Herod the king had heard these sayings, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. And they said unto him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, And thou, Bethlehem, in the land of Judah, art not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. Then Herod, when he had privately called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem, and said, Go and search diligently for the young child, and when ye have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. When they had heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. All right. So, bakit hindi na lang sinabi dito na during the birth of Jesus Christ in Bethlehem, during the governor, during the emperor, or during so on and so forth? Bakit binigyan ng highlight si King Herod? Importante ito dahil before Christ was born sa buhay natin, merong naghari sa ating buhay na isang hari na nag-rule sa atin sa pamagitan ng kanyang pag-rule dyan sa kadiliman. Kaya ito si Herod, nung narinig niya ang approach ng three wise men, na ang tanong sa kanya, Where is he that is born King of the Jews? So naging ano yun sa kanya, naging threatened, naging isang bagay na nagbibigay sa kanya ng para siya magkaroon ng alarm sa buhay niya. Kasi king siya eh. Tapos may nagtanong, saan yung king na mag-rule sa mga Hudiyo? O di, masasagasaan siya ngayon. Kaya kung ating i-analyze ito, si King Herod nagpatay mali na hindi siya na move sa approach ng three wise men. But when in fact, ang plano niya masama against that child which is born King of the Jews. Nagpakunwari siya, sabi niya, okay, tawagin yung mga scribes, i-search ninyo kung anong nakasulat dyan, saan ipapanganak yung King of the Jews, tinuro sa Bethlehem. So, nagsabi ang hari na, okay, puntahan nyo, at pag nakita nyo na siya, balik kayo sa akin, ha? Kay ako ay magsimba rin sa kanya. Pero yung isip ni King Herod, hindi magsimba, hindi, gusto niya talagang wasakin na yung sa paniwala niya, karibal niya. So ganoon din sa buhay natin, bago dumating si Jesus sa buhay natin, meron nang nauna na king of darkness. So, pag dumating si Jesus Christ sa buhay natin, galit na galit yung masamang espiritu. Kung maari lang, hindi ka na makarating kay Jesus o si Jesus hindi na makarating sa iyo. Subalit, itong three wise men na ito were guided by the star. Sabi nila, we have seen his star from the east.
Hindi naman sinabi dito anong nationalities ng mga wise men na ito, pero pag sinabing from the east, nasa Ethiopia lang yan, nasa Persia lang yan, o kaya nasa Africa. Yan lang yung posibilidad. So it doesn't matter. Basta galing sa east, yung star na nag-guide sa kanila. Then, nung umalis na sila, when they had heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them. Imagine, ang layo-layo ng pinanggalingan na sinusundan nila. So, pag inquire nila kay King Herod, huminto din yung star. Pag alis nila leading to Bethlehem, yung star nanguna sa kanila, nagpatuloy sa pag-guide. From the east pa yan, ha? Pagdating doon sa Jerusalem or Israel, nandun. Hanggang pagdating ng Bethlehem, huminto yung star. And when they had heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them till it came and stood over where the young child was. Talagang para siyang Google Map na pag nag-ano ka ng address, destination, from your location, meron ka agad nakapin doon na itong location na ito, i-guide ka. Kasi wala pang Google Map noon, pero ang Diyos, He knows how to guide His people to the location na kung saan dapat sila makarating. So, itong aral naman dito, asaan natin na bago dumating si Jesus sa buhay natin, yung dating nag-rule sa atin, galit na galit yan. Ayaw niya na merong karibal, ayaw niya na merong panghari. Gusto niya siya na, tuloy-tuloy na siyang mag-rule sa atin. Kaya, salamat tayo kay Jesus Christ dahil dumating siya sa buhay natin at nagawa natin na piliin si Jesus at itakwil yung dating hari na naghahari sa buhay natin. Mapalad ka pag yan ang ginawa mo. So, dito naman sa guiding star, ngayong celebration natin sa October 3, be a guiding star. Kung makadala kayo ng 3, good. Kadala kayo ng 1, good. 2, good. 5, good. Be a guiding star. Tandaan natin yan. Invite. Di ba? Nagsabi na ako sa inyo. Mag-invite na kayo. Ahead of time ng mga bisita. Be a guiding star and bring them where that child is being born. Saan yung celebration? Basahin natin ang 2 Peter 1 verse 19. Praise the Lord. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts. Ayan. See? As unto a light that shineth in the dark place. Kayo, bilang liwanag tayo sa mga maitim na lugar o madilim hanggang until the day dawn. Dawn, madilim pa yan. And the day star arise in your hearts. So, dalhin natin ang mga kaluluwa as a guiding star hanggang makarating sila sa liwanag, hanggang ang liwanag na ito liliwanag sa bawat puso nila. The Word of God. Praise the Lord. Kaya iyan ang ating pagsikapan. Basa pa, Romans 2 verse 19. Praise the Lord. And art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them which are in darkness. Ayan. Confident ka sa sarili mo na ikaw ay gabay sa mga bulag at liwanag sa mga nasa kadiliman. So yan, tayo. Ikaw yan. Kailangan yung nandyan pa sa kadiliman. Di pa nila alam ang katotohanan. Be a light unto them. Sa mga blind
Kailangan maging ilaw, maging guide ang bawat isa. So, i-guide sila dito. Mag-ano kayo, mag-invite kayo. Kahit wala ako dito, huwag niyong sabihin, wala si pastor, wala akong gana mag-invite. No. Jesus is here. Praise the Lord. He is with us. He is here. Hindi ko bit-bit si Kristo. Nandito siya, nandoon siya kahit saan sa atin. Saan man tayo, yan ang sabi ni Jesus, 2 or 3 that are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Bring visitors. Magdala kayo ng mga bisita. Either your family, your friends, your classmates, your co-office o co-workers. Basta, acquaintance ninyo na kaya ninyong imbitahin sila dito. At masaya ang ating Panginoong Kristo pag ginawa natin yan. Masaya ang mga angels. Ang mga angels na nagdala ng balita. Kasi sabi ng angel, I declare you the good tidings for a great joy to all people of the world. So, maraming masaya. Tingnan mo dito. Nung dumating na yung star doon sa presence where Jesus Christ was born, di ba ang saya-saya nila, nakita nila yung star? Basahin natin, Matthew 2, verse 10. Praise the Lord. And when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Yan. See? Nung nakita nila yung star na nag-guide sa 3 wise men, they rejoiced with exceeding joy. Ganun ang magiging atmosphere ng place where Jesus Christ was born. If you are being a guiding star, there will be a joy, a great joy in heaven, among the angels, in the presence of God, and among the brethren. Masaya. Maging masaya tayo pag may mga ganon na senaryo. Amen? Praise the Lord! So, magsikap ang bawat isa. I-organize nyo na yung pag-imbita po ninyo. Imbita natin ng mga kaluluwa. So, anong ginawa ngayon ng 3 wise men? Nung nakita na nila, they presented. Kasi itong wise men na ito from the east, ito yung ugali na nila. Yung kaugalian na nila to give respect and high respect sa mga hari, mag-present yan sila ng gifts. So sa ating buhay, kailangan meron tayong ipakita sa King of Kings and Lord of Lords na dumating sa atin. We have to give our best. Let us present our bodies as gold na hindi kayang tabla ng asid, hindi kayang tabla ng apoy. Kahit anong pagsubok sa buhay, hindi tayo natitinag sa ating sinusunod na banal na salita ng Diyos. Praise the Lord! Yung sabi ni Sister Lenlen kanina, na bawat salita na naririnig niya, isinasa puso niya at ginagawa niya. It is her pleasure, it is her joy. Ganon. Hindi kay, kung merong word of God, merong message, kinukontra mo, tinitwist mo, kinokontradict mo, you cannot accept, you cannot keep, you cannot obey, you make your own reasoning, you make your own way. Hindi ganun. So, ganun talaga. Importante. I-present natin ang ating katawan as gold na hindi kayang tablan. Frankincense and myrrh, these are similar. Pareho ito sila na kung sunugin mo, mabango. Parang agarwood din yan eh. Kasi itong myrrh at saka itong frankincense, usually, kahoy ito, na pag sinunog, ginagamit ito sa insenso, pabango. So tayo, kailangan i-offer natin yung buhay natin bilang pabango. Ano ba yung pabango? That is an opposite sa mabaho. Ano bang feeling ng tao pag mabaho? Disgusting, annoying. So, ano bang feeling ng tao pag mabango? Pleasant, pleasurable. So, tayo, katulad tayo sa pabango, na ang Diyos will take pleasure in us.
na ginagawa natin yung pleasurable sa Kanya, ginagawa natin yung pleasing sa Kanya. Yan ang pag-offer natin sa ating buhay sa Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Ngayon, after that, pauwi na sana yung 3 wise men. Kaso, binigyan sila ng warning ng Diyos. Basahin natin. Matthew 2, verse 12. Praise the Lord. And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. See how God guided these 3 wise men. Guided sila. Pag nasumpungan mo na yung King of Kings, si Kristo Jesus, huwag ka nang bumalik doon sa dating hari mo. Huwag ka nang bumalik doon. Kasi papatayin niya lang yung tagapagligtas sa buhay mo and He will again rule over you. Yan ang mangyayari sa buhay po natin. Kaya nasumpungan na natin si Lord Jesus as our King. We worship Him, we serve Him, we offer our bodies as gold, as frankincense or myrrh. Yan, tuloy-tuloy na, huwag na tayong bumalik doon sa dati nating hari. Kasi yung pala, pag bumalik sila doon, sabihin nilang information, exact location, right away, susugurin yun ng hari na yan. Patayin niya talaga yun, baby Jesus na yun at that time. Patayin niya talaga. That is the intention of Satan. The moment dumating ang King of Kings, Lord of Lords, Savior sa kaluluwa mo, sa buhay mo, balisa yan. Ang masamang espiritu, galit yan. Kaya sa buhay natin, we are being warned by God, do not go back again to Herod, representing Satan, the devil. Praise the Lord. At maraming mga applicable sa buhay natin na mga warning na huwag na tayong bumalik. Example, Luke 9:62. Praise the Lord. And Jesus said unto him, No man, having put his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Yan. Ano itong plow? Araro. Ano yung araro? Intention to plant. So that is work, a field of work. Nandun ka na sa field, nandun ka na, magtatrabaho ka na. So, tayo, divided tayo. Merong spiritual workers, merong material workers. Merong workers sa spiritual, the Levites, meron ding material workers to support the work of the ministry na mag-o-offer sila ng offerings and tithes. Yung mga Levites, hindi sila binigyan ng portion to till the ground because their ministry is no other than is in the tabernacle to perform the spiritual works of God, to maintain the faith, to maintain the spiritual health of the people of God. Because ang purpose ng Diyos, hindi lang temporary land of promise. Ang purpose ng Diyos, the city which builder and maker it is God, na makarating ang mga anak ng Diyos doon. Kaya kailangan mayroong magpakain sa mga tupa. Deuteronomy 4:4, ang tao hindi lang mabubuhay sa tinapay, kundi sa salita din ng Diyos. So tayo, kung nandyan ka na, nakaararo ka na, huwag ka nang bumalik doon sa likuran. Kung tawag sa Diyos sa iyo, spiritual, ituloy mo na yan. Wala nang lingunan. Wala nang balikan. Kasi pag lilingon tayo, sinabi dito, you are not fit for the kingdom of God because you disobeyed the call of God sa buhay mo. Ganun. Isa pa, basa, warning, Luke 17:32. Praise the Lord. Remember Lot's wife. Yan. Lot's wife. Ang instruction ng Diyos sa kanila, ng angels sa kanila, escape for their life. Wala kang makita na nag-escape, na naglalakad dahan-dahan. Wala kang makita na nag-escape, na relax na relax. Pag ang tao nag-escape,
Usually, nagmamadali yan. Usually, sinisigurado na niya yung kanyang lakad o takbo na makarating na siya doon sa safe place. Yun ang instruction ng Diyos. Kaso ito si Mrs. Lot, naiwan yung isip niya doon sa pinanggalingan niya na susunugin ng Diyos. Kaya nung nagputok na, grabe na yung sunog ng Sodom and Gomorrah dahil yung isip niya nandoon sa likuran. Mabagal pa yung takbo niya, kaya nasa hulihan siya. Alam mo, pag mabagal ang takbo mo, alanganin ka. Pag mabagal ang takbo mo, mayroon pang humahawak sa heart mo, sa puso mo, sa likuran. Kailangan putulin na yan. Yan ang press forward to the mark of the prize of high calling of God. Huwag na, kalimutan na totally. Tuloy-tuloy ka na, para wala nang ano. So, ano nangyari kay Mrs. Lot? Bakit sinabi dito na alalahanin niyo si Mrs. Lot? Kasi nung lumingon siya, naging haliging asin siya. She became a pillar of salt. Pahamak siya. Kaya isa yan sa buhay po natin. Ngayon, itong ating ministry, tulad kami, nagpastor kami. Nag-decide kami na magpastor. So, spiritual kami. Kung sa Body of Christ, apostles kami. Kami yung pinakauna sa Body of Christ. Bakit una? Kasi dito idadaloy sa amin, galing sa langit, papunta dyan sa inyo. So, apostles, hindi kami pwede magmaterial. Hindi pwede. Yung mga disciples na nakaabot kay Lord Jesus Christ, dumaan na kasi sila ng palo. Dumaan na kasi sila ng disiplina. Kaya hindi mo na sila pwedeng mapabalik sa material. Kasi there was a time na iniinganyo nga sila eh. Basahin natin. Acts 6 verse 2. Praise the Lord. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them, and said, It is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Yan. Kasi nagkaroon ng murmuring. Yung verse 1 muna, basahin. In those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration. Yan. Daily ministration sa material ito, ha? Na-neglect yan. Ngayon, gustong ilagay sa shoulder ng mga apostles na atupagin nyo ito. Ay sabi ng mga apostles, the 12, said, It is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Hindi pwede. We cannot do that. Bakit? Ito sila pinalo na ni Jesus. Naalaala niyo yung sinabihan sila ni Lord Jesus Christ na anong calling ni Jesus sa kanila? I will make you fishers of men. Basahin natin yan muna. Sige. Matthew 4:19 hanggang 22. Praise the Lord. And he saith unto them, Follow me, and I will make you fishers of men. And they straightway left their nets and followed him. And going on from thence, he saw other two brethren, James the son of Zebedee, and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets. And he called them, and they immediately left the ship and their father, and followed him. Yan. Anong calling ni Jesus sa kanila? Follow me and I will make you fishers of men. These are the disciples. The 12. Kaya, wala na si Lord Jesus Christ, hindi mo na sila pwedeng kumbinsihin pa na iwanan na naman yung Word of God to serve tables. Kasi naranasan na nila sa buhay nila nung namatay na si Lord Jesus Christ. They thought, tapos na yung term. Akala nila mayroong term. Doon lang, hanggang doon lang sa kamatayan ni Jesus, wala na. So sabi ni Peter, I go fishing. Yung iniwanan nila, binalikan nila. Anong nangyari sa buhay nila?
Di ba wala silang kuha? Wala silang kuha. Kahit ibis, wala talaga. Ang gagaling kaya ito ng mga fishermen. Mga batirano kaya ito. Mga expert kaya ito sila. Diyan kaya sila nabuhay. Imposible yun na wala silang kuha. Yan ang kinabuhay mo, expert ka dyan. Ba't wala kang kuha? So, ito lang sinasabi na kontrolado lahat ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Kontrolado lahat ng Diyos. Kaya nung tinawag na sila ni Lord Jesus Christ, hinandaan sila si Jesus nag-provide. Alam mo, pag magsunod lang tayo kay Jesus, siya mag-provide. Basahin mo yung pangyayari dyan. Si Jesus nag-provide ng pagkain nila. Tapos tinanong si Peter, 3 beses, Peter, lovest thou me? More than the net? More than the boat? Mas iniibig mo ba ako? Higit sa mga ito? Lovest thou me more than this? Tinuturo niya yung net at saka yung boat. Peter said, Lord, thou knowest that I love thee. 3 times yan sinabi ni Lord Jesus sa kanya hanggang si Peter na tablan. Yung matigas din si Peter Tablan siya. Di doon. Tingnan mo, naging successful ang ministry nila. Grabe yung kilos ng kapangyarihan ng Diyos paggamit sa kanila. Hindi basta-basta. O kaya, sa buhay natin, may mga warning ang Diyos sa atin na huwag na natin balikan. Kahit anumang mangyari sa buhay natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Higit siya na ating pinaglilingkuran. Kayo naman nagmamaterial, diyan kayo nilagay ni Lord Jesus, obedient kayo, gagamitin kayo ni Lord Jesus Christ dyan, huwag nyo lang pabayaan yung spirituality ninyo. Unahin nyo lang yung kaariyan ng Diyos. Lahat idadaragdag yan ng Diyos. Diyan kayo na designated ni Lord Jesus Christ. You are not prohibited to earn. Pero kami na mga inordained na pastors, tingnan mo yung mga pastors na nagbaba. Di ba? Anong mga testimonies nila? Si Bobby. Di ba? Pinakita sa panaginip. Putulin ko ito, Bobby. Tama yung heart mo? Kunti na lang, Kunti na lang itong nakadugtong sa heart mo. Pag guntingin ko ito, hinto yung pintig ng puso mo. Wala nang gawa si Bobby. Surrender siya. Buhay na buhay si Pastor Bobby ngayon. Naging successful yung ministry niya. Praise the Lord. Sino pa? Si Manny. Pastor Manny. Panaginip niya. Death and life, sabi ng judge sa kanya. Pag magkamali ka na magsagot, buhay at kamatayan ang haharapin mo. So, God urged him, bumalik ka na sa mission. So, ganun po sa buhay natin. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Si Paul naman, wala, hindi naka-experience yun sa experience ng 12 disciples. At saka si Paul, nung na-assign siya sa mga Gentiles, yung mga Gentiles, hindi pa yun malakas sa tithes and offerings. Wala pa yung ganun Kaya si Paul, nakita niya na paano ako i-sustain. So nag-tent making si Paul. Pero tayo, not to the extent, nag-assign ako sa Manila, nagninegosyo yung parents ko. Di nagtulong din ako sa kanila para hindi ako magpabigat. Anong tulong ko sa kanila? Balot din ako ng uling na binibenta nila. Para hindi naman sabihin na para akong parasite. Ako ang mag-fill ng mga tubig. Sige, labor ka para hindi ka magpabigat, ganun. Pero ginawa ko yon sa isang pioneering. Pero hindi naman din pwede sa personal kong mga ultimo pag-washing ng sasakyan, hindi na ako mag-wash. Ultimo pag-walis o kaya mag-mop na wala naman akong ginagawa. Walang problema yon. Pero to earn, magnegosyo ako, binawalan kami ng Diyos. Praise the Lord. Binawalan kami ng Diyos. Kasi yung time allocated namin, more on
Nasa Word of God kami. To feed the flock. Kaya, salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. God is the God of order. Amen? Praise the Lord. Si Paul, hindi natin pwede gawin nating doctrine yung tent making niya. Tandaan naman din natin kung anong niya, status niya. Bakit na niya nagawa yon? For the sake lang yon sa mga Gentiles na wala pang kamuhang-muhang, di pa marunong mag-offering, di pa marunong mag-tithings. Wala pa kasi sila eh. Pero nung bagbunga na ang mga kaluluwa, wala nang ibang trabaho si Paul, travel na siya ng travel sa pagbigay ng salita ng Diyos. Kita mo na mga activities ni Paul dito. Sometimes 3 days, 3 nights, walang tulugan yan. Preach yan sa salita ng Diyos. So, ngayon, aral, nung naka-escape na yung mga 3 wise men, hindi na sila bumalik sa dating daan nila sa hari patungo kay King Herod para ituro. Winaringan sila, huwag kayong bumalik doon, mag-ibang daan kayo. Ngayon, ang problema ngayon, naggalit yung hari. I was fooled, sabi niya. Binuangan ko sa mga 3 wise men. I asked them to come back so that I may go and worship the child also, the born king of the Jews. I was fooled. Galit na galit siya. So, nagbigay ng panaginip ang Diyos kay Joseph. Joseph. Make haste. The King Herod is planning to kill the child. Arise. Go to Egypt. Di ba? Basahin natin yan, last verses. Matthew 2:13 hanggang 15. Praise the Lord. And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream, saying, Arise, and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word. For Herod will seek the young child to destroy him. When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt, and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Out of Egypt have I called my son. Ayan. So anong lesson makuha natin dito? God would like to make safe the Savior of ours. No? Yung tagapagligtas natin, gusto niyang manatiling buhayan, hindi yan mapahamak, hindi yan mamatay. Sa puso, sa isip natin. He must be kept alive for us to rule, for us to reign. Now, kailan siya inutusan babalik doon? Wait until Herod is dead. So, si Jesus Christ, hindi yan mag-rule sa atin unless itong former king na si Taning sa buhay natin is already dead. Patay na sa buhay natin. We already abhor, we already hate him, we already denounce ang ating mga affiliation sa hari na yan na dati-dati we are his constituents. Ganon. So, wait until Herod shall be dead, and that's the time I will tell you when to go back to Jerusalem. So, pasalamat tayo sa Diyos. The king, the former king, is already dead sa buhay natin. And Christ Jesus is living. Siya yung nabubuhay sa atin ngayon. Siya yung nagro-rule sa atin. Kaya sunod lang tayo ng buong puso. At dyan mo makikita ang yung mga messages dito, huwag nating kalimutan. There is a way which seemeth right unto a man's eye, but the end thereof are the ways of death. We need the counsel of the Lord. The counsel of the Lord. Importante masyado yan sa buhay natin. Kung walang counsel of the Lord, we shall not be received unto glory. Kaya, remember these lessons sa kapanganakan. Be a guiding star and being warned by God
do not go back to Herod. At ito si Lord Jesus Christ was kept alive. Hindi pahintulot na mapahamak. Ito yun, buhay natin. Huwag natin siyang hayaan mawala sa buhay natin. He is our King. He is our Master. He is our Savior. Mabe-benefit natin ang lahat ng kanyang mga pangako sa buhay po natin. So, God be the glory. We have so much to learn about the birth of our Lord Jesus Christ. Yung unang mensahe nung Sunday, repeat the sounding joy. Nag-reveal ang angel sa great joy unto all people. Ito naman ngayon, be a guiding star. And beware of the warning of God. Don't go back to Herod. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.